Nagsisimula ang kwento habang pinapanood natin ang isang taong bahagya lang nakakapagbalanse sa isang manipis na lubid. Nagchichismisan ang mga estudyante tungkol sa kung paano siya muling nasangkot sa isang away at kung paano siya tinignan ng iba bilang isang problema. Pinag-uusapan siya kahit ng kanyang mga magulang kung gaano siya kapanganib. Iniisip ng lahat na siya'y masyadong mapanganib para kahit tingnan lamang, pero inaasahan na ito dahil alam ng lahat na hindi siya marunong makisalamuha sa mga tao. Nilalaitan nila ang kanyang itsura, tinutukoy kung paano niya tinanggihan ang pagpapakulay ng kanyang buhok sa itim at kahit ang kulay ng isa niyang mata ay mali at ginagamit nila ito para sabihing siya ay isang sumpa. Iniisip ng lahat na siya'y nakakadiri at sa huli, nahulog ang bata mula sa lubid. Pagkatapos ay nakita natin sa unang pagkakataon ang ating galit na bida na nagngangalang Sakura. Ipinaliwanag niya na gusto niya ang mga malalakas at wala siyang pakialam sa mga mahihina at sa malapit. May ilang lalaki na inaabala ang isang babae at nagtataka kung gusto niya bang gumawa ng isang bagay. Gusto niya sanang ihampas ang ilang itlog sa kanilang mga ulo pero sayang lang ang magandang itlog. Binalaan siya ng lalaki na huwag mag-astang mataas at pinigilan siya sa pag-alis at pagkatapos, ipinaliwanag ni Sakura na ang pinakaayaw niya ay ang mga mahihinang tao na iniisip na sila ay malakas. Nakialam si Sakura sa pangkat ng mga nang-aabala at sinabi sa kanila na masyado pang maaga para umasta ng ganon kapangit. Sinubukan ng leader na atakihin si Sakura pero sa kasamaang palad, siya ay isa sa mga tipo na pinakaayaw ni Sakura. Madali niyang tinalo ang lalaking ito at nagtaka kung ano kaya ang nasa isip nito na nagpapaisip sa kanya na malakas siya kahit hindi naman. Hiniling ni Sakura na itatak nila ang kanyang pangalan at mukha sa kanilang mga utak para masabi nila sa lahat ng mahihinang tao na kilala nila na tumakbo palayo sa kanya pag nakita siya. Parang isang baliw si Sakura dahil gusto rin niyang malaman ng lahat ang kanyang pangalan para masabi nila sa lahat ng malalakas kung paano siya mahahanap. Inihayag niya na siya si Sakura Hakura mula sa Fear in High School at iniwan ni Sakura ang mga lalaking iyon pero pinigilan siya ng babae para magpasalamat. Naguguluhan si Sakura at nagtataka kung siya ba ang kausap niya. Kinumpirma niya na siya nga at malinaw na sinabi ni Sakura na hindi niya iyon ginawa para iligtas siya. Binugbog lang niya ang mga lalaki dahil naiinis siya sa kanila. Tinanggihan ni Sakura ang alok niyang kumain ngunit pinakain pa rin siya ng babae at napansin niya na hindi taga roon si Sakura at bihira lang may dumalaw sa kanilang bayan. Ipinaliwanag niya na hanggang na kanyang nakalaban ay nagdudulot ng maraming problema at nawala na ang pampublikong kaligtasan sa kanilang bayan. Inamin din niyang hindi siya taga roon at ipinakilala ang sarili bilang si Tachibana. Hindi maintindihan ni Sakura kung bakit siya mabait sa kanya lalo na't karaniwang natatakot sa kanya ang mga tao, lalo na matapos niyang bugbugin ang 5 lalaki. Labag sa kanyang kalooban, kumain si Sakura ng pagkain na inalok sa kanya ngunit nagulat siya sa sarap nito. Nagtataka siya kung ang restaurant ba niya ay tinatangkilik ngunit itinama siya nito dahil ang ibig niyang sabihin ay take out. Tinuro ni Tachibana na magulo ang kulay ng kanyang mata at buhok at nagtaka siya kung may problema ba siya doon. Higit siyang namangha kaysa sa iba subalit si Sakura na paranoid, inisip na gusto siya nitong makipagsuntukan. Nagulat si Sakura dahil karaniwan, nandidiri ang mga tao sa kanyang itsura at inuutusan siyang ipakulay ang kanyang buhok. Ipinaliwanag ni Sakura na hindi mahalaga ang itsura sa isang labanan at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Firen. Ang Firen ay kilala sa pagkakaroon ng mga estudyanteng may pinakamasamang grado pero sila rin ang pinakamahusay na mandirigma. Sila ang mga taong hindi napapansin sa ibang mga paaralan at napunta sa Firen. Dito ang mga grupo ay nag-aaway araw-araw para magpasya kung sino ang nasa tuktok. Ang kanilang dedikasyon sa pakikipaglaban ay napakalakas na nag-aaway pa rin sila kahit nasa pista, at determinado si Sakura na maging pinakamataas dito at tinuro ni Tachibana na mataas ang kanyang pangarap, pero inilahad ni Sakura na ang katotohanan ay kasing bobo lang siya ng isang bato at ang pakikipaglaban lang ang alam niya. Para sa kanya ay walang mas magandang tunog pa kaysa sa pakikipaglaban para maging numero 1. Perpekto para sa kanya ang lugar na ito at naging malinaw kay Tachibana kung bakit siya nakauniforme na kahit hindi pa nagsisimula ang pasukan sa paaralan. Dahil siya'y nasabik, ang nahiyang si Sakura ay nagpaliwanag na kakalipat lang niya kaya wala siyang ibang maisuot, ngunit lalo lang siya tinukso ni Tachibana at si Sakura na lagi nang umaasa sa pakikipaglaban, ay nagdemand na ilabas ang argumentong ito. Nang ang isang matandang customer ay muntik nang makalimutan ang kanyang bag, pinaalala ito ni Sakura at habang pauwi si Sakura,
naisip niya kung gaano kaiba ang buong interaksyon na iyon. Binigyan siya ng matanda ng ilang candy at sinabihan si Tachibana na magpasalamat sa kanya. Hindi sanay si Sakura sa sobrang papuri kaya tinawag niyang kakaiba ang buong bayan, kasama na si Tachibana. Binanggit niya na suot niya ang uniforme ng isang paaralan ng mga delinquent at talagang kakaiba rin ang kanyang itsura. Hindi ito makatwiran para sa mga tao na magpasalamat sa kanya at ang mga normal na tao ay magiging maingat sa paligid niya at hindi siya pagkakatiwalaan. Minsan ay nakapulot siya ng wallet ng isang tao at inakusahan siyang nagnakaw nito. Biglang pinaliwanag ni Tachibana na tama ang desisyon ni Sakura na pumunta sa Frieren, ngunit sa kasamaang palad ay walang posibilidad na siya ay magiging pinakamataas na basagolero. Nakakagulat na sinabi niya na baka hindi pa siya manalo ng kahit kanino doon, at lalo na hindi maging top dog at binigyang diin ni Sakura na wala siyang ideya kung gaano siya kalakas. Kinikilala niya na maaaring malakas ang kanyang mga kalamnan ngunit ipinaliwanag na hindi pa rin siya magiging top dog. Ang problema ay mag-isa lang siya at nagalit si Sakura at idineklara na hindi siya ganoon ka-weak na kailangan niyang umasa sa iba para manalo at habang siya ay umaalis, nilinaw ni Tachibana na hindi siya nagsasalita tungkol sa pisikal na lakas. Inirerekomenda niya na makipagkita siya sa ilang mga bata sa Frieren dahil doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong magpatunay. Sa malapit ay isang grupo ng mga hoodlum ang nagdudulot ng gulo at may isang kawawang babae na humihingi ng tulong. Nasalubong muli ni Sakura ang mga lalaki kanina at nagulat ang leader na dumating siya. Tinawag ng leader ang ating bida na basura ng Frieren subalit sinubukan lang ni Sakura na huwag pansinin. Binigyang diin ng leader na hindi niya nakalimutan ang mukha ni Sakura at tinuya siya dahil sa kanyang itsura. Nagulat ang lalaki nang napagtanto niyang totoo ang kulay ng buhok at mata ni Sakura. Akala nila ay masamang cosplay lang ito kaso sinabi niya na mas nakakadiri pa kung totoo ito. Ngumiti si Sakura dahil ito ang karaniwang reaksyon sa kanyang itsura at ito ang pagkasuklam na nasasanay na siya. Ngunit ayos lang ito para sa kanya dahil tinanggap na niya ang katotohanan ito, kahit na gusto pa rin ni Sakura na maramdaman na may halaga siya at kung maaari niyang talunin ang sino man sa harap niya, magkakaroon siya ng pakiramdam na mas magaling siya kaysa sa kanila. Ang problema ay hindi mawala sa isip ni Sakura ang sinabi ni Tachibana na hindi siya magiging top dog dahil mag-isa lang siya. Idineklara ng leader na ang kanyang gang ay magsisimula ng gyera laban sa Frieren dahil sa pagpalo sa kanya ni Sakura, pero hindi man lang nakikinig si Sakura at nakatutok pa rin siya sa mga salita ni Tachibana habang muling sinuntok ang leader at idineklara na hindi siya ang umiiwas sa mga tao. Inilabas ni Sakura ang kanyang tunay na damdamin tungkol sa kanyang itsura. Hindi niya maintindihan kung bakit kumikilos ang mga tao sa paraang ginagawa nila at alam niya higit sa kahit sino na kakaiba ang kanyang hitsura. Pero hindi niya kailanman ginawa ng masama ang mga taong nang insulto sa kanya at ito lang talaga siya. Sinimulan ni Sakura na bugbugin ang malaking grupo ng mga thugs at sa isip niya, basta't siya ang pinakamalakas at pinakamagaling na mandirigma ay siya ang magiging top dog, walang kinalaman ang pagiging mag-isa. Sinubukan ng gang na sabay-sabay siyang atakihin, ngunit walang silbi ito dahil malayo ang galing ni Sakura kaysa sa kanila at agad na hinarap ni Sakura ang sinumang kalaban na lumalapit sa kanya, at ang laban ay kakaibang isang panig lang, kahit na outnumbered si Sakura. Biglang kinuha ng isa sa mga thugs si Tachibana bilang hostage, ngunit malaki ang naging kapalit ng pagkilos na ito dahil agad siyang pinatumba ni Sakura at nagpasalamat si Tachibana sa kanya, ngunit sa muli ay ipinaliwanag ni Sakura na nainis lang siya sa mga thugs. Sinubukan nilang gumamit ng kutsilyo, kaya sinabi niya sa mga idiot na panatilihing malinis ang laban at sinubukan ng isang lalaki na sorpresahin siya mula sa likod, kaso natutunan lang nito ang isang mahalagang aral. Habang patuloy na nilalabanan ni Sakura ang mas marami pang kalaban, nahihirapan siya dahil kailangan niyang manatili sa isang lugar para protektahan si Tachibana. Nagtataka siya kung bakit niya ito ginagawa at pinaalalahanan ang sarili na ang pagtulong sa iba ay hindi kailanman nagtatapos ng maayos. Gayunpaman ay patuloy niyang ipinagtatanggol si Tachibana, ngunit kalaunan ay ginamit ng isa sa mga thugs ang kutsilyo para hiwain ang kanyang binti at ngayon, nasa masamang sitwasyon na si Sakura at naiisip niya kung bakit hindi niya ipinagtatanggol ang mga tao. Muli niyang tinanong kung bakit niya napagdesisyonang tulungan siya at inihahanda ang sarili na tanggapin ang isang bat sa kanyang bungo, biglang may huminto sa atake, at napansin ni Sakura na ang estrangherong ito ay nakasuot ng uniforme ng Frieren. Nakakagulat,
hinarang ng lalaki ang bat gamit ang kanyang likod at sinabi kay Tachibana na huwag sabihin sa isang tiyak na tao na siya ay nasa panganib. Binagsakan ng lalaking ito ang may hawak ng bat at sinabihan ang mga punk na nagdulot sila ng malaking gulo sa bayan. Dumating ang kanyang mga kasama, galit na sinabi ng lalaki sa gang na malaki ang problema nila at dumating ang backup, ngunit nadismaya sila na makitang kakaunti lang ang kalaban at hindi nila kailangan ang lahat para lumaban. Nasa ganap na pagkabigla si Sakura dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya niligtas ng Frieren. Natatakot ang mga thugs nang makita ang tinatawag na Hiragi, ngunit kumpiyansa silang mananalo dahil mas marami sila. Sinabi ni Hiragi sa iba na mabilis na tapusin ang mga kalaban, kaya sinimulan nilang ganap na dominahin ang mga ito at isang lalaki ang lumapit para atakihin si Sakura, at napunta si Sakura sa isang masamang sitwasyon dahil hindi niya mag-alaw ang kanyang binti. Niligtas siya muli ni Hiragi at sinabihan si Sakura na umatras kung siya ay nasaktan. Galit na itinuro ni Sakura na hindi siya ang kanyang amo at ipinaliwanag na ang mga thugs ay kanya dapat harapin. Binanggit lang sa kanya ni Hiragi na tumigil sa paggalaw dahil nagpapahirap ito para sa kanila na protektahan siya. Lubos na nagulat si Sakura at napatingin sa paligid para makitang pinalakpakan ng mga tao sa bayan ang mga lalaki mula sa Frieren. Hindi makapaniwala si Sakura sa kanyang naririnig at pinaalalahanan siya ni Tachibana tungkol sa sinabi niyang halos wala ng pampublikong kaligtasan ang bayan. Gayunpaman, totoo lang ito hanggang 2 taon na ang nakalipas at nagbago ang lahat salamat sa mga estudyante ng Frieren. Ang unang ginawa nila ay naglagay ng isang notice board sa pasukan ng bayan. Nakasaad doon na kung may magdala ng gulo sa kanilang bayan sa pamamagitan ng pananakit sa mga tao o pag-aari, sila ang maglilinis sa kanila anuman ang kanilang katayuan at ipinaliwanag ni Tachibana na sa pagdaan ng panahon, binigyan ng mga tao sa bayan ang mga estudyante ng Frieren ng bagong pangalan dahil lumalaban sila para protektahan ang bayan. Kilala sila bilang Bow Frieren Shield ng bayan at tinawag na Windbreaker. Pagkatapos ng labanan ay lumabas ang lahat ng mga tao sa bayan para pasalamatan ang mga lalaki, bagamat dati silang kilala bilang mga hudlom na may mababang grado. Ngayon ang mga estudyante ng Frieren ay lubos na iginagalang sa komunidad. Kahit na madalas pa rin silang naglalaban, minamahal sila ng lahat ngunit higit sa lahat ay kailangan sila at nagulat si Sakura sa kung gaano kaiba ang bayang ito dahil ang mga mandirigma ay itinuturing na mga bayani, may itsura silang mga hudlom at palagi silang naglalaban kaso walang natatakot sa kanila. Labis na nadama ni Sakura ang emosyon at siya ay nagulat nang sabihin sa kanya ng mga tao sa bayan na magaling ang kanyang ginawa sa pagtatanggol mag-isa, may isang matandang babae pa nga na nag-alok na gamutin ang kanyang sugat, ngunit hindi matanggap ni Sakura ang lahat ng kabaitan at hiniling niyang tumigil silang lahat. Mahinahon na sinimulan ni Tachibana na gamutin ang kanyang sugat at pinaalalahanan siya na sinabi niyang mag-isa siya. Gayunpaman ay ipinaliwanag niya na agad niyang napansin na hindi niya pinili ang pagiging mag-isa at di niya lubos maisip si Sakura ngunit ipinaliwanag niya na kailangan ng bayan ang kanyang lakas. Hindi maharap ni Sakura ang lahat ng nangyayari at idineklara niyang hindi niya kailangan ang sinuman at hindi siya nakikisangkot. Mabilis na itinuro ni Tachibana na iba ang sinasabi ng kanyang mga aksyon at naalala niya ang matandang lalaki tungkol sa kanyang bag at matindi rin siyang lumaban para protektahan siya. Tinukoy ni Tachibana na hindi talaga sumuko si Sakura sa mga tao at hindi niya kailangang gawin ito. Sa pinakamaliit na aspeto ay idineklara niya na hindi niya tatalikuran si Sakura kaya hinihiling niya na harapin din siya ni Sakura. Tinitiyak ni Tachibana na ito ang paraan para maging kung sino ang nais ni Sakura. Mahirap pa rin para kay Sakura tanggapin ang lahat at bigla siyang tumakbo patungo sa iba at tumalon siya sa ere. Tinukoy kung paano tila nagpapanggap na isang bayani. Inamin niya na ang lahat ng bagay tungkol sa pagiging shield ng bayan ay tunog talagang cool at tuluyan niyang tinalo ang leader ng gang na nagtraidor sa bayan. Nanood ang lahat sa pagkabigla at nagtaka si Sakura kung talagang mananatili ba ang mga tao sa tabi niya. Dito natin nalaman na ito ang kwento kung paano ang isang may mababang grado na lalaki na marunong lang lumaban ay naging bayani ng bayan. Ilang sandali matapos ay dumating si Sakura sa restoran ni Tachibana at galit na galit dahil kailangan niyang buhatin ang matandang si Lola Sato. Natatakot siyang baka masaktan ito habang bumababa sa kanyang likod, ngunit sinabihan lang siya ng matanda na magmadali. Nagulat si Sakura nang maayos na bumababa si Lola at nagalit siya dahil sinabi nito sa kanya na masakit ang kanyang balakang at hindi siya makalakad. Pinasalamatan siya ng matanda subalit hindi pa rin alam ni Sakura kung paano haharapin ang ganitong uri ng kabaitan.
Pinigilan siya ni Tachibana sa pag-alis at binigyan siya ng pagkain dahil araw ngayon ng kanyang pasukan at maaga pa naman, kaya napagpasyahan niyang handa na itong pumasok sa eskwela at itinanggi niya ito subalit lubos na naiintindihan ito ni Tachibana dahil maraming kakaibang mga karakter sa Frieren. Bigla namang dumating ang isang bata na nagngangalang Neri, na mukhang nadapa at tinanong niya si Tachibana kung ano ang tingin nito sa kanyang bagong uniforme, ngunit tinuro ni Sakura na mayroon pa itong mga tag sa kanyang jacket. Tinanggal agad niya ang mga tag sa kanyang damit at sinabi ni Tachibana kay Sakura na magiging magkaklase sila ni Neri. Napansin ni Neri ang kakaibang buhok at mata ni Sakura, kaya naisip ni Sakura na baka may problema siya dito. Nagulat si Neri sa kanyang asal at napagtanto na baka mahirap para kay Sakura ang laging maging balisa sa kanyang murang edad. Sinubukan na alamin ni Neri kung bakit may isang tulad ni Sakura na walang kakilala ang napadpad sa kanilang bayan. Nasaktan si Sakura sa sinabi, ngunit tiniyak naman sa kanya ni Tachibana na ganoon lang talaga si Neri sa lahat at masigasig na ipinahayag ni Neri na ang Frieren High ay hindi basta-basta na eskwelahan, ang mga miyembro nito ay tumatayo bilang tagapagtanggol ng mga lokal. Ipinagtatanggol nila ang mahina at dinurog ang masama kaya't sila ay mga bayani ng katarungan, at lahat ng pumupunta sa Frieren ay humahanga sa kanila at nais ding tumulong na protektahan ang bayan. Isa si Neri sa kanila subalit nagtataka siya kung bakit may isang walang kaugnayan sa Frieren tulad ni Sakura ang napunta sa kanilang bayan. Malinaw na inihayag ni Sakura ang kanyang mga intensyon at nilantad na naroon siya upang makuha ang nangungunang pwesto. Mahalaga ang pagprotekta sa bayan kaso maraming malalakas na tao roon, at gusto lamang ni Sakura na maging pinakamahusay sa kanila. Naging seryoso si Neri at sinabihan siya na huwag magsabi ng mga bagay na hindi niya magagawa at isa ito sa dahilan ng kanyang pagkakatakot. Gayunpaman ay baka makalbo si Sakura at sawa na si Sakura sa mga biro ni Neri kaya't hinamon niya ito sa isang laban subalit papalubog na ang araw. At kailangan nang umalis ni Neri dahil gusto pa niyang magpatrolya sa bayan ng 3 beses bago ang seremonya ng pasukan. Idineklara niya na mula ngayong araw, siya ay magiging isang bayani ng katarungan subalit ipinakita lamang kung gaano siya katanga sa kanyang pag-alis at tinuro ni Tachibana kung gaano kaaliw si Neri, ngunit hindi makapaniwala si Sakura na ang isang tulad niyang torpe ay gustong maging bayani ng katarungan. Nagulat si Tachibana nang marinig na pinupunan ni Sakura ang itsura ng iba. Ngunit ang ibig sabihin ni Sakura ay ang mga tulad ni Neri ang tipo na madalas umurong sa laban at para sa kanya, walang mas luma pa roon. Binanggit ni Tachibana na haka-haka lang iyon, ngunit ipinaliwanag ni Sakura na nakita niya ito ng maraming beses at pagkatapos, kinuha ni Tachibana ang pagkakataong iyon upang turuan si Sakura ng isang bagay. Ipinunto ni Tachibana na ang prutas ng kape ay ibang-iba ang kulay kumpara sa mga butil ng kape na nasa kanyang mga garapon. Ang aral dito ay kung titingnan mo lamang ang mga bagay mula sa isang perspektibo, hindi mo makikita ang tunay nitong anyo. Hindi niya inaakala na dapat siyang maging mabilis sa paggawa ng palagay at hinihikayat niya si Sakura na mas makilala pa ang mga tao upang malaman niya kung ano talaga sila. Seryosong tinanggap ni Sakura ang mahalagang aralin na ito, ngunit inisip niya na ang ibig sabihin ni Tachibana ay magaling na mandirigma si Neri. Nadismaya si Tachibana dahil tila away lang ang iniisip niya at pagkaalis ni Sakura, nagpatuloy siya sa pag-iisip na tama siya subalit bigla siyang hinarang at binigyan ng libreng tinapay at doon ay naguluhan siya, kaya ipinaliwanag ng panadero na ang mga kabataan sa Frieren ay palaging tumutulong sa bayan at gusto lang niyang magbigay pasasalamat. Kinilala nila si Sakura bilang ang taong tumindig laban sa gang noong nakaraang araw at binanggit na pinag-uusapan siya ng lahat. Hindi alam ni Sakura kung paano haharapin ang papuri at umalis, ngunit pinilit nila na tanggapin niya ang ilang sandwich para sa kanyang lunch. Habang naglalakad si Sakura sa bayan, napansin niyang pareho ang pakiramdam ng ibang mga tao at di niya maintindihan kung ano ang nangyayari at nagtataka kung ano ang problema sa mga tao sa bayan na ito na sobrang bait sa isang katulad niya, ngunit napagtanto lang ni Sakura na ipinapalagay lamang niya na ituturing siya ng masama ng mga tao. Biglang nagulat si Sakura nang may isang babae na humingi ng tulong sa kanya sa isang eskinita. Si Neri ay binugbog dahil pinigilan niya ang isang lalaki na abalahin ang isang babae. Tinuya lamang siya ng mga lalaki sa pag-iisip na kaya niyang protektahan ang bayan at sinabi na siya ang dapat protektahan. Sinubukan ni Neri na pabulaanan ito ngunit tuluyan siyang itinulak palayo at nagulat ang mga lalaki nang sabihin ni Neri na ang mga nagdudulot ng sakit o pagkasira sa bayan ay aayusin ng Frieren.
Tumawa ng malakas ang mga lalaki at sinabi na mga tauhan lamang sa superhero shows ang nagsasalita ng ganoon. Nainis ang leader at idineklara na wala silang pakialam kung si Neri ay isang windbreaker at siya ang kanilang ililigpit. Naghanda ang lalaki na atakihin siya ngunit dumating si Sakura sa tamang oras upang tulungan si Neri. Nagulat si Neri at nagtaka kung bakit siya tinutulungan ni Sakura. Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Sakura at tumawa ang mga bully dahil naroon si Sakura upang iligtas ang kanyang kaibigan. Ngunit nainsulto si Sakura dito at ipinahayag niya na hindi ito totoo at kinamumuhian niya lang ang mga mahihinang akala ay malakas sila. Sinabi ni Sakura na nasuka siya dito kaya't nagpa siya ang mga bully na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Natakot si Neri para sa kanyang kaligtasan dahil sigurado siyang hindi kayang harapin ni Sakura ang mga ito mag-isa, ngunit wala siyang dapat ipag-alala dahil ilang segundo lang, lahat ng mga lalaki ay walang malay na. Nagulat si Neri na nagawa niyang mapabagsak sila sa isang kisap mata at nagtaka kung sino nga ba si Sakura. Natatakot na siya kay Sakura ngayon ngunit nagpasalamat pa rin siya sa tulong nito at sigurado si Neri na nadidismaya ito sa kanya na may isang tulad niya sa parehong Frieren at pumapasok sa Frieren High, ngunit binigyang diin lang ni Sakura na hindi siya nito niligtas. Tinawag ni Sakura si Neri na isang tipikal na poser at binalaan siya na dapat niyang malaman kung ano ang kaya niya at hindi niya kayang gawin. Ipinaliwanag ni Neri na madalas siyang mabugbog noong middle school at isang araw, may nagligtas sa kanya mula sa Frieren at ito ay isang taong karaniwan niyang kinatatakutan. Ngunit sa sandaling iyon, napakagaling ng lalaki kaya nais ni Neri na maging katulad niya at pumunta siya sa Frieren upang maging kasing galing, ngunit bigla siyang napaiyak at habang napagtanto niyang siya ay walang kwenta lamang at naisip ni Sakura kung paano niya ipinapalagay na si Neri ay uri ng tao na umuurong sa mga laban. Ngunit malinaw na talagang ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Sinabi ni Sakura dito na siya ay mahina bilang mandirigma, ngunit may pagkakataon na hindi siya ganon kawalang kwenta at nagulat si Neri at dumating ang babaeng kanyang ipinagtanggol upang magpasalamat sa kanya sa pagtatanggol dito. Nagpasalamat din siya kay Sakura kaso sinubukan niyang umalis doon, pinigilan siya ni Neri at muling binuksan ang kanyang maliit na libro at tinatanong si Sakura ng mga tanong tungkol sa kanyang taas, timbang, tipo ng dugo at mga libangan. Nabaliw ang bata sa pag-aanalisa kay Sakura at pagkuha ng mga tala tungkol sa kanya, pinigilan siya ni Sakura kaya ipinaliwanag ni Neri na gusto niya lang mangalap ng datos tungkol sa mga lalaking gusto niya at iniisip niyang cool. Sinabi lang niya sa kanya na gawin niya kung ano ang gusto niya, kaya't itinuring ito ni Neri bilang paanyaya na obserbahan si Sakura ng malapitan at personal. Nag-alok siya na ipakita sa kanya ang paligid at ipinahayag na habang hindi siya makatulong sa laban, siya ang pinakamahusay na gabay pagdating sa bayan at sa mga taong naninirahan doon. Nagulat si Sakura nang ideklara ni Neri na maaari niyang gabayan ito hanggang sa taas, ilang sandali lang ang lumipas ay kinailangan hikayatin ni Neri si Sakura na umalis na sila, subalit abala siya sa pagkain dahil talagang nagugutom siya pagkatapos ng laban. Namangha si Sakura sa sarap ng tinapay at nahuli rin si Neri sa sarap nito, ngunit napagtanto nilang kailangan nilang magmadali at pumunta sa eskwelahan at sa huli, nakarating din sila roon at nasabik si Sakura dahil marami siyang makikilalang mga tao katulad ng mga nakilala niya noon. Natagpuan ni Neri ang class roster kung saan natuwa siyang malaman na sila ni Sakura ay magkaklase, namangha si Neri sa lahat at siya ay nabigla sa isang pangalan sa listahan. Ngunit napansin ni Sakura na tila nawalan siya ng lakas. Nakabawi naman si Neri at sinubukan niyang himukin si Sakura na maging magiliw sa lahat ng kanilang mga kaklase at hinihikayat siyang ngumiti sa kanila. Inisip niya na nagbibiro lang si Neri subalit ipinunto nito na ang mga miyembro ng Frieren ay nagtipon-tipon upang protektahan ang bayan. Hindi taga roon si Sakura kaya tiyak na hindi magugustuhan ng iba iyon at tatanungin siya kung bakit siya pumunta sa Frieren. Sa palagay ni Neri ay mahalaga na ipakita na si Sakura ay hindi mapanganib at hindi kaaway ng Frieren. Hindi talaga nakikinig si Sakura habang siya ay nag-iinit, nagtataka si Neri kung bakit at nagulat siya nang sabihin ni Sakura na naghahanda lang siya para sa anumang maaaring mangyari, nadismaya siya dahil hindi siya pinakinggan at binigyang diin na bilang isang tagalabas, kahit na ang pinakamaliit na maling pagkakaunawaan ay maaaring maging dahilan upang labanan siya ng buong eskwelahan. Hindi talaga inaalala ni Sakura kung magalit man sa kanya ang lahat, pinapaalala niya kay Neri na naroon siya upang lumaban para makarating sa tuktok at doon ay pumasok si Sakura sa klase, at nagulat siya nang maging halata na nakatingin sa kanya ang lahat at ang klase ay puno ng mga estudyanteng mukhang matitigas,
ngunit hindi hihilingin ni Sakura ng mas higit pa. Isang estudyante ang nakakilala kay Sakura kaso agad niyang itinaas ang kanyang depensa, humingi ng paumanhin si Neri para sa kanya at agad na nakilala ang estudyanteng ito mula sa kanyang libro. Gayunpaman, sinabi ng bata na siya si Leonardo DiCaprio at naniwala muna si Sakura sa simula at walang ideya si Neri na ang seryosong mukhang lalaki ay maaaring isang biro lang. Alam ni Neri na ang totoong pangalan niya ay iba at sinasabi ng bata na ang kanyang eye patch ay nagtatakip sa isang sinaunang espiritong Chino sa kanyang kanang mata. Kaya nawala ng pasensya si Sakura nang napagtanto niyang puro salita lang ang bata. Ngunit seryoso pa rin itong lumapit kay Sakura at lumala ang sandali habang natatakot si Neri na ang mga tao mula sa labas ng bayan ay itinuturing talagang kakaiba. Naghahanda si Sakura para sa laban at natatakot si Neri na baka walang paraan para pigilan ito, ngunit nagulat siya nang tapikin lamang siya ni So sa likod at purihin siya sa pagiging bida sa rambulan sa Main Street na naganap noong nakaraang araw. Nagtataka ang ibang estudyante kung ano ang ibig sabihin niya. Kaya ipinaliwanag ni So na bago dumating si Hiragi sa rambulan ay si Sakura ang unang nagprotekta sa bayan, hindi alam ni Neri ito at nagsimulang magtipon ang ibang estudyante sa paligid ni Sakura. May mga usap-usapan tungkol sa isang hindi kilalang estudyante na gamit ang kanilang uniforme, at natutuwa sila na may isang tao na tumulong ng maayos sa bayan at medyo masyado silang malapit para sa kaginhawaan, ngunit natukoy ni Neri na mas mabuti ito kaysa sa magalit sila kay Sakura. Maliwanag na hindi nila ituturing siya bilang kaaway at nag-relax si Neri dahil ang taong kinatatakutan niya dati ay dapat okay na rin kay Sakura. Nagtataka pa rin ang mga lalaki kung bakit siya pumunta sa Firen sa unang lugar, kaya inihayag ni Sakura na dumating siya para sa nangungunang pwesto. Nagulat silang lahat kaya't sinubukan ni Neri na ipaliwanag na hindi naroon si Sakura para pabagsakin sila at bugbugin. Sinabi ni Sakura na iyon nga ang balak niya subalit binanggit ng kanyang bagong kaibigan na hayaan siyang hawakan ito. Biglang may nagtapon ng mesa at isang nakakatakot na estudyante ang lumitaw, nasabik ang mukha ni Sakura ngunit nagmamakaawa si Neri sa kanya na huwag labanan ang tao na ito, siya ang pinakadelikadong lalaki sa kanilang klase at maaaring sa buong eskwelahan. Ang pangalan niya ay Kotaro. At idineklara ni Sakura na mas gusto niyang makipaglaban sa mga mad dogs tulad niya kaya't sinabi ni Kotaro na dudurugin niya si Sakura. Nagtapon si Kotaro ng malakas na suntok ngunit nagulat si Neri nang napagtanto niyang agad siyang inilipat ni So palayo. Iniwasan din ito ni Sakura at pinuri si Kotaro bilang tipo ng taong inaasahan niyang makita sa Firen, lalong nagalit si Kotaro kaso ito talaga ang inaasahan ni Sakura. Si Neri ay labis na natatakot ngunit masaya rin dahil nakikita niyang may mga kislap na lumilipad, at ipinaliwanag niya na ang pagkakamali ni Sakura ay ang pagsasabing siya ang magiging top dog sa harap ni Kotaro. Ginagawa ni Sakura ang lahat upang umiwas sa mga atake nito habang ipinapaliwanag na si Kotaro ay kinatatakutan sa high school mula pa noong siya ay nasa middle school, bilang pagkilala sa kanyang determinasyon. Si Kotaro lang ang taong pinayagang tawagin ang sarili niyang isang bin bago opisyal na magsimula. Dahil sa kanyang matinding katapatan sa pagiging top dog, nakamit niya ang palayaw na panatiko bilang isang top dog at may isa pang estudyante na nagmamakaawa kay So na itigil ang laban dahil tiyak na mapapahamak ang bagong estudyante sa kamay ni Kotaro. Ngunit lahat ay nagulat nang umilag si Sakura sa isa pang atake at nakabawi. Itinuro ni Sakura na si Kotaro ay tagahanga ng isang top dog at ibig sabihin nito ay hindi siya makapag-isip para sa kanyang sarili, malamang hindi siya makapagdesisyon mag-isa. Kaya't ipinaliwanag ni Sakura na ang isang katulad niya ay walang pagkakataong talunin siya, galit na galit ang duguan na si Kotaro kaya't nagpatuloy sila sa paglalaban kaso naputol ito ng isang anunsyo. Ang taong nasa kabila na dulo ay nagkakamali sa paghawak ng mikropono kaso sa huli ay binati ang lahat ng mga estudyante sa Firen. Nainis si Sakura sa pagkaantala kaya gusto niyang bumalik sa laban, ngunit ang ibang mga estudyante ay nakatutok sa anunsyo at nagtataka si Sakura kung sino ang lalaking nakakuha ng kanilang atensyon. Nagpakilala ang lalaki bilang si Yumiya at napagtanto ni Sakura na siya pala ang top dog ng Firen at ito ang pinakamalakas na lalaki. Habang hinihintay ng lahat na marinig ang sasabihin niya, sinabi ni Yumiya na nakalimutan niya at nagdesisyon siyang sabihin na lang sa lahat na tandaan nilang mag-enjoy sa kanilang kabataan, nasa high school na sila kaya't dapat subukan nilang gumawa ng maraming alaala. Iminungkahi niyang pumunta silang lahat sa beach at kumain ng halo-halong yelo,
Di makapaniwala si Neri sa sinasabi ng matigas na lalaking ito kaso iniisip ni Kotaro na pinagtatawanan niya ang top dog. Naniniwala si Yumiya na sa dami ng mga estudyante ay tiyak na magkakaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan, ngunit inaakala niyang hindi sila manggulo na mag-uumpisa ng bangayan sa unang araw. Sinubukan ni Kotaro na itago ang katotohanan sila ay mga nanggugulo na nagsuntukan sa unang araw kaya pinunasan niya ang dugo sa kanyang mukha. Naging seryoso si Yumiya sa isang mensahe at sinabi niya sa lahat na ipagtanggol ang bayang binigyan sa kanila ng pangalang Butthurt, kaya't dapat nilang protektahan ang mga tao at lahat ng mahalagang bagay na ito ang tanging patakaran ng paaralan. Tinanggap ito ng lahat ng mga estudyante maliban kay Sakura na nagulat na ang lalaking ito ay hindi man lang nasa silid, pero sabik ang lahat na sundin ang kanyang mga utos at nagtataka siya kung gaano kalakas na mandirigma si Yumiya. Gusto ni So na magkamay ang dalawang mandirigma bilang malaking pagpapakita ng pagkakaunawaan ng kabataan, ngunit hindi pa rin akalain ni Sakura na tapos na ang laban at nagtataka si Neri kung bakit nag-iinit si Sakura. Subalit pinapatahimik lamang siya ni Sakura kaya ipinapaalala ni So kay Kotaro na hindi magugustuhan ni Yumiya na malaman na nakikipaglaban siya sa isang kaklase. Sinabi niya kay Sakura na mahalaga ang pagpapakita ng respeto sa ibang mga estudyante kung nais niyang maging isang top dog. Nakakagulat na gusto ni Kotaro na magkamay kaya't nakiusap si Neri kay Sakura na mapabilis ito at gawin na. Naghanda si Sakura na gawin ito at pinaalalahanan ang sarili na simpleng kamayan lang ang gagawin. Marahil ay dumaan si Sakura sa matinding pagsubok dahil kailangan niyang paalalahanan ang sarili na huwag itulak palayo ang kamay ni Kotaro o ihagis siya sa lupa. Kinamayan niya ito ngunit iniisip kung gaano kakaiba ang pakiramdam na makipagkamay ng tao sa labas ng laban. Natutuwa si So na makita na masigla ang kanilang kabataan kaso napakahigpit ng kanilang hawak kaya pareho silang nagtataka kung ang isa sa kanila ay talagang may hinanakit. Ipinagdiwang ng ibang mga estudyante at namangha sila na nakapuntos ng tama si Sakura kay Kotaro. Nagulat si Sakura sa kabaitan nila kaso napagtanto niyang ganito na pala simula nang dumating siya sa Frieren, at tahimik si So sa kanyang mga iniisip ngunit nagtataka lang ang ibang estudyante kung nabulunan ba siya. Sumali si Sakura sa kasiyahan habang binanggit niyang hindi siya madaling mabulunan at sa isip niya, iniisip niya kung paano siya walang ideya na ang mga tao ay maaaring maging sobrang palakaibigan at biglaan na sinabihan ang mga estudyante na lumabas at ilang sandali lang, nagulat si Sakura na kailangan nilang magpinta sa ibabaw ng ilang graffiti. Walang ideya si Sakura kung bakit nila ito ginagawa ngunit ipinagmamalaki ni Neri ang paggawa ng magandang trabaho at pinuri ni So ang kanyang kasanayan sa pagpipinta. Isang pagbabalik tanaw bago ang sandaling ito ng pagpipinta ay nagpapakita kung ano ang nangyari nang sabihan silang lumabas. Hiniling ito ng estudyante at ipinaliwanag na mapapahamak siya kung masyado silang mabagal. Halos 8 minuto bago sila makalabas kaya ipinaliwanag ni Hiragi na mas mabilis pa ang mga bata sa kanila. Binanggit ni Sakura kay Neri na nakita niya si Hiragi nang iligtas niya si Tachibana ngunit narinig ito ni Hiragi at nagalit. Hindi dapat banggitin ni Sakura na naroon si Tachibana at ipinaliwanag ni Hiragi na malaki ang gulo kapag nalaman na nasa panganib si Tachibana. Nagbanta siya na may masama na mangyayari kung hindi siya makinig kaso ito ay nauwi lang sa pag-ubo niya ng dugo. Uminom si Hiragi ng gamot sa tiyan at ipinaliwanag na hindi niya alam kung ano ang nagdala kay Sakura sa eskwelahang ito, pero pinili niya ang isang matibay na general na paglilingkuran at nagtataka si Neri kung ano ang pagkatao nito kaya't ipinaliwanag ni Sakura na siya ang tipo ng taong nagkakasakit sa tiyan dahil sa stress at kailangan uminom ng gamot. Masigasig na kumukuha ng tala si Neri tungkol kay Hiragi at ipinaliwanag na ginagawa niya ito dahil isa siya sa 4 na hari ng eskwelahan. Si Yumiya ang nangunguna sa Butthurt kaso sa ilalim niya ay ang kanyang mga general. Ang 4 na hari at bawat isa ay kumikilos bilang kapitan sa lahat ng 3 taon ng isang partikular na klase. Pinaghati-hati ni Hogi ang mga estudyante sa mga grupo na may kapitan na nasa 2 o 3 taon, at ipinaliwanag niyang magpapatrolya sila sa bayan at si Hiragi ang kapitan ng grupo ni Sakura, nakasama si Neri, So at Kotaro. Nasa parehong grupo sina Kotaro at Sakura dahil sinabi ni Yumiya kay Hiragi na bantayan na mabuti ang mga mandirigmang nagsusuntukan. Nagulat ang mga lalaki na alam niya tungkol sa laban kaya ipinunto ni Sakura na ipinagtanggol lang niya ang sarili. Ipinaghiwalay sila ni Hiragi upang ipagpatuloy nila ang pagpapatrolya at habang naglalakad, napuna ni Sakura na tila wala lang silang ginawa kundi ang maglibot at nagtataka kung bakit hindi sila sumusugod sa mga nanghihimasok. Gayunpaman,
ipinaliwanag ni Harugi na ang pagsugod ay magiging pagsalakay at hindi depensa. Ang simpleng paglalakad nila sa kanilang uniforme ay sapat na para takutin ang mga mas maliliit na gang, at iyon ang kanilang ginagawa. Sa isip ni Sakura, ito'y nakakabagot kaso binigyang diin ni Harugi na ang pag-enjoy lang sa mga laban ay hindi rin masaya at sa puntong iyon, tinulungan ni Harugi ang isang matandang lalaki na nasa hagdan at dito nila nalaman na iyon ang dahilan kung bakit sila nagpipinta, tumutulong sila sa matanda na takpan ang graffiti bilang bahagi ng trabaho nila bilang bin. Pagkatapos nilang magtrabaho, binigyan sila ng pagkain bilang pasasalamat at naintindihan ni Harugi kung bakit gulo lang ang iniisip ni Sakura, dahil ganoon din ang nararamdaman ng iba pang mga lalaki sa Bofur noon pero sa kalaunan, natuklasan nila na ang pagiging kailangan ng mga tao sa bayan ay masaya rin. Binigyan ito ng pagtanggap ni Sakura at kumain siya sa merienda. Dumating sila sa isang tunnel kung saan nakita ni Sakura ang simbolo ng isang pangit na aso at hiniling ni Neri na maging mas maingat siya sa kanyang mga salita. Ipinaliwanag niya na nasa hangganan sila sa pagitan ng teritoryo ng Bokhurin at ng isa pang pangkat. Lampas sa mga riles ng tren, may sarili silang mga patakaran at para itong isang ganap na ibang bansa at mapanganib talaga ang magdulot ng anumang gulo roon. Ang simbolo ng ibang pangkat ay ulo ng leon at naniniwala silang ang lakas ang sagot sa lahat at ito ay dapat magdulot ng takot sa mga tagalabas, ngunit ito ang uri ng motto na gusto ni Sakura. Biglang nakita ng grupo na hinahabol ng mga miyembro ng Lion's Head ang isang batang middle schooler, maliwanag na hindi ito aabot sa kabilang panig ng riles ng tren sa tamang oras at yumukod lang si So dahil walang magagawa para dito. Subalit lahat ay nagulat nang puntahan ni Sakura at Kataro ang miyembro ng Lion's Head. Labis na natakot si Neri sa kanilang ginawa dahil hindi sila dapat makialam sa teritoryo ng Lion's Head. Sinabi ni Sakura na kasapi ng kanilang pangkat ang bata, kaya't parehong itinuro ni Sakura at Kataro na ang mga miyembro ng Lion's Head ang unang nakialam. Pinagsabihan ni Sakura si Kataro na umalis dahil kaya niya itong harapin mag-isa. Ngunit hindi siya sumunod at tinuya ng mga miyembro ng Lion's Head ang kanilang kasamahan dahil bumagsak sa isang sipa, ngunit naisip ni Sakura kung gaano sila kalupit dahil dapat ay kasamahan nila ito. Nang may biglang dumating matapos makita ang nangyari, hindi makapaniwala si Hogi na dumating ang taong ito sa lahat ng tao at ipinakilala niya ang sarili bilang Togami, ang pangalawang pinuno ng Lion's Head at nagtataka si Togami sa nangyayari at casual na binati si Harugi. Nang ipaliwanag ni Harugi na hinahabol ng mga lalaki ang isa sa kanilang kasapi, nainis si Sakura sa kung gaano ka-relax ang taong ito kaso nakita niya na naging seryoso ito, nang malaman niyang sina Sakura at Kotaro ang nagpabagsak sa kanyang kasamahan. Ang natumbang lalaki ay tumayo at galit na galit sa kanila dahil sa paglabag sa mga patakaran at pagsugod sa kanilang teritoryo. Ngunit ikinagulat ng lahat ng wasakin ni Togami ang isang bote sa ulo nito at hindi mahalaga kay Togami kung nasa kanilang teritoryo man ito o hindi, ang mahalaga lamang sa kanya ay natalo ang batang ito sa laban. Walang tigil na sinuntok ni Togami ang lalaki at ipinaliwanag na ang pagkatalo niya ay nangangahulugang siya ay mahina. Hindi gusto ng koponan ng Lion's Head ang mga mahihinang kasapi, kaya patuloy niya itong binugbog hanggang sa pigilan siya ni Harugi. Itinuro ni Harugi na bahagi siya ng koponan ni Togami, kaso itinama siya nito at inalis niya ang jacket ng Lion's Head ng lalaki at ipinaliwanag na hindi nila kailangan ang mga mahina. Lahat ay nagulat sa kalupitang ipinakita ng lalaki kaso naisip lang ni Sakura na siya ay walang kwenta. Akala niya ang Lion's Head ay naniniwala na ang lakas ang sagot sa lahat, ngunit binigyang diin niya na ang pagbugbog sa mahina ay hindi talaga nagpapakita ng lakas. Tumayo si Sakura laban sa tao na ito at nadismaya matapos isiping nakahanap siya ng masayang grupo. Nagulat ang lahat nang harapin niya si Togami at sigurado ang mga lalaki ng Lion's Head na tatapusin ni Togami ang buhay niya dahil sa sinabi niya, kaso sa kabutihang palad ay maayos ang pagtanggap ni Togami dito at mas naging interesado pa sa kakaibang ayos ng buhok ni Sakura. Hindi rin gusto ni Togami kung gaano kabilis magsalita si Sakura at seryosong sinabi na naiinis siya dito. Ipinahayag ni Togami na nagpasya na siya at ipinaliwanag na wawasakin niya si Sakura pagdating ng tamang panahon. Sinabi niyang naitandaan na niya ang mukha ni Sakura at umalis na ang mga lalaki ng Lion's Head. Labis na natatakot si Neri at itinuro niyang baka nagpasimula na sila ng digmaan. Pinapakalma siya ni So at sinabi niyang ayaw niyang matulad si Neri kay Harugi at dahil sa sobrang stress, kinailangan ni Harugi na lumaklak ng ilang tableta ng Gaisen 10,
at pinaalalahanan siya ni Neri na huwag lumampas sa inirekomendang dosage. Nag-alala si Neri na baka pinapatawad sana sila ni Tegami matapos ang sipa, ngunit alam ni Hiragi na malamang ay hindi ito pinalampas ng pinakamapang teritoryong lalaki sa Lion's Head kaso natapos na ang nangyari, at ikinagulat ng lahat ng aminin ni Hiragi na dapat ay kumilos siya agad at humingi siya ng paumanhin. Inutusan ni Hiragi ang isang middle schooler na nagngangalang Susaki na sumama sa kanila upang magulat kay Yumiya. Napansin ni Sakura na talagang may problema na sa tiyan si Hiragi at nagtaka kung talagang natatakot siya sa pagulat kay Yumiya. Parang relax lang si Yumiya sa kanyang anunsyo kaya't nagtataka si Sakura kung anong klaseng tao ito talaga. Pagdating nila sa bubong ng paaralan ay namangha ang lahat sa ganda nito at lumapit si Hiragi kay Yumiya at naghanda si Sakura na makilala ang top dog sa paaralan. Gayunpaman ay nagulat ang lahat nang maging excited lang si Yumiya sa kanyang mga halaman at iminungkahi na mag-barbecue kasama ang lahat sa tag-init. Nagtataka si Sakura kung talaga bang siya ang pinaka-top dog sa buong eskwelahan. Ipinaliwanag ni Hiragi na may malaking problema sila at lahat ng mga lalaki ay nagulat nang ibunyag ni Yumiya na alam niya na hindi iyon ang iniisip nila. Ang problema na tinutukoy ni Yumiya ay kulang sila sa mga seeds na itatanim. Sinubukan ni Hiragi ipaliwanag na ang problema ay sa grupo ng Lion's Head, pero nagtataka lang si Yumiya kung gusto ba niyang magtanim sila ng mga halaman. Napagtanto ng mga lalaki na hindi sila magkaintindihan subalit kahit papaano ay natuklasan nila ang dahilan sa likod ng sakit ng tiyan ni Hiragi. Hindi makapaniwala si Sakura na itong lalaki ang pinuno, kaso iginiit ni Karo na igalang nila si Yumiya at ngayon lang napansin ni Yumiya ang ibang mga lalaki kaya ipinakita niya sa kanila ang lahat ng kanyang mga halaman. Naiinis si Hiragi dahil hindi nakikinig si Yumiya at tinuro ni Sakura na magkakamukha lang ang mga halaman, na syempre kinagalit naman ni Karo. Sinabi ni Yumiya na tingnan nilang mabuti dahil magkakaiba ang kanyang mga halaman. Napagtanto ni Sakura na ganoon din pala si Yumiya sa loudspeaker at medyo palabiro pero sapat na ang boses niya para makuha ang atensyon ng lahat. Hindi makakita si Sakura kaya nagtataka siya kung ano ba talaga ang meron kay Yumiya na nakakaakit ng mga tao. Di na makatiis si Sasaki kaya nagpasya siyang ipaliwanag na lang ang nangyari at binanggit niya na hinabol niya ang isang magnanakaw at bago niya napag-alaman na nasa teritoryo na siya ng Lion's Head. Hinabol siya ng Lion's Head pero nailigtas siya ni Sakura at Kataro. Humanga si Sasaki kay Bin at nadala lang siya at sinisi niya ang sarili niya sa pagundyok ng sagupaan sa Lion's Head kaya humingi siya ng paumanhin. Sa hindi inaasahan, kilala pala ni Yumiya ang pangalan niya at lahat ay nagulat nang magpasalamat si Yumiya sa kanya. Ipinaliwanag niya na pinoprotektahan ni Sasaki ang mga tao sa bayan kaya wala siyang dapat ihingi ng tawad at nangako siya na sila na ang bahala sa iba pa. Bumalik sa pagiging kalmado si Yumiya habang tumawa sa kung paano kinamumuhian ng Lion's Head na bumagsak sila. Nahihirapan si Hiragi sa sakit ng tiyan habang humihingi rin siya ng tawad, ngunit sinabi ni Yumiya na hindi niya kailangang harapin ang responsibilidad ng lahat. Sumang-ayon si Neri at itinuro na si Sakura ang lumampas sa limitasyon. Nagtataka si Yumiya kung siya ba ang naghahanap ng away subalit ipinaliwanag ni Sakura na sinabi nilang lakas ang sagot sa lahat at sa totoo lang, kahabag-habag sila dahil binugbog nila ang isang mas mahina. Lahat ay namangha habang walang pag-aalinlangang ipinaliwanag ni Sakura ang lahat. Natatakot siyang maparusahan subalit nagulat siya nang sumang-ayon si Yumiya na kumikilos nga ng medyo nakakatawa ang Lion's Head kamakailan. Nabalitaan ni Yumiya ang ginawa ni Sakura sa Main Street at kasama ang ginawa niya ngayong araw. Wala siyang magawa kundi pasalamatan si Sakura sa pagprotekta sa kanilang pamilya. Nagulat ang lahat nang tawagin ni Yumiya si Sakura na maaasahang bagong kapatid. Hindi ito nagustuhan ni Kataro at sa wakas, naunawaan ni Sakura kung bakit naaakit ang lahat kay Yumiya at dahil ipinaparamdam ni Yumiya na ligtas sila sa kanyang tabi, hindi alam ni Sakura kung paano haharapin ang ganitong mga sitwasyon kaya itinulak niya palayo ang kamay niya at nagtaka kung sino ang nagturing sa kanya bilang nakatatandang kapatid. Hindi naman ito gaanong malaking bagay dahil itinuturing ni Yumiya na pamilya ang lahat. Sa bayan ay biglang tumanggap ng tawag si Hiragi mula sa isang lalaking nagngangalang Kaji, ngunit halos hindi ito makapagsalita at nasabi lang ang salitang Lion's Head. Biglang ang pinuno ng Lion's Head ay humingi ng pansin at hila-hila niya si Kaji at nagpakilala bilang Choji at partikular niyang hinamon si Yumiya sa isang laban. Nagulat si Neri habang iniisip ni Sakura kung gaano kalakas ang pinuno na ito, na mas malakas pa sa second command na si Tagami. Nang maglaon,
naramdaman ni Sakura ang kakilakilabot na kapangyarihan at nakita niyang naghahanda si Yumiya kaso hindi niya alam ang pakiramdam na iyon, lumabas ang lahat ngunit pinigilan sila ni Yumiya na sumama. Galit na sinabi ni Sakura na gusto niyang lumaban, subalit seryoso si Yumiya at malinaw na sinabing hindi niya uulitin ang kanyang salita at nagulat si Sakura at napagtanto niyang hindi na siya makagalaw, nagbago ng lubusan si Yumiya kaya nagtaka si Sakura kung ito pa ba ang parehong tao. Binanggit niya kay Choji na hawak niya ang isa sa kanyang mga miyembro, at nagulat ang lahat nang makita nilang nag-smile lang si Choji sa harap niya at nakakatakot talaga si Yumiya kaya nagtaka sila kung gaano kabaliw si Choji. Nasabik si Choji para sa isang labanang 1 versus 1 at binanggit niyang sila ang nagumpisa kaya hindi sila pwedeng umurong, kinilala ni Yumiya na sila ang nagumpisa ng away, ngunit sinabi niyang sapat na ang ginawa ni Choji na binugbog na niya ang ilan sa kanyang mga miyembro kaya itinuturing ni Yumiya na tabla na sila. Tinignan ito ni Choji kaya nagulat si Neri nang tanggapin lang ng lalaki ang sagot na iyon, pinapaalis ni Yumiya si Choji ngunit nagulat ang lahat nang atakihin niya siya sa halip. Madaling nahinto ni Yumiya ang atake at sinabing si Choji ay wala pa ring pinagkaiba. Binigyang diin ni Choji na siya ang nagumpisa ng bagong laban kaya oras na ni Yumiya para lumaban. Nagtataka si Yumiya kung bakit ba talaga gusto ni Choji na makipaglaban kaso hindi makapaniwala ang lahat ng sabihin ni Choji na hindi lang ito tungkol sa labanan kundi gusto niya talagang talunin si Yumiya. Ipinaliwanag ni Choji na nababagot siya matapos maging top dog sa Lion's Head at top dog din si Yumiya sa Frieren, ngunit tila laging natatawa at nag-e-enjoy si Choji, at hindi niya ito iniisip na patas kaya't gusto niyang maghasik ng takot. Iniisip ni Neri na baliw ang bata, ngunit tila may alam si Yumiya at naiintindihan niya na marahil ay may pinagdaanan si Choji na mahirap, ngunit wala talagang ideya si Choji kung ano ang pinag-uusapan niya at sa sandaling iyon, nagulat siya nang dumating ang kanyang ibang mga kasapi at ito ang nagtulak sa mga binggays na kumilos. Tinawag ni Togama si Sakura na reverse at tinawag siya ni Sakura na Shaggy. Sinubukan ni Yumiya pigilan ang mga lalaki kaso ipinaliwanag ni Sakura na bagaman hindi siya makialam sa duel, hindi niya kayang tumayo lang at manood ng isang pagsalakay. Nakakagulat ang kanyang tugon, ngunit mukhang natuwa si Yumiya dito at gusto ni Choji na umalis ang lahat para makapag one-on-one sila ni Yumiya. Ngunit sa tingin ni Togami ay hindi na iyon ang opsyon. Itinuro niya ang paaralan, at nakita natin na galit at handa na para sa laban ang lahat ng mga estudyante at kinabahan si Neri dahil maaaring lumala ang sitwasyon agad-agad, ngunit sinabi ni Yumiya sa lahat na huwag gumalaw. Pumayag si Yumiya na makipaglaban kay Choi ng 1 versus 1 basta't pababain lang niya ang kanyang mga kasama, ininsulto siya ng isa sa kanila at tinawag siyang natatakot sa labanan, ngunit binalaan siya ni Karo na mag-ingat sa kanyang pananalita. Patuloy ang pang-aasar ng lalaki, ngunit itinuro ng isa pang lalaki mula sa Lion's Head na si Cat Arrow ay isa sa mga nasa tulay, kaya tinutuya niya ang paraan ng pagsasalita ng lalaking ito at pinapakalma ni Tekami ang lahat, at nagulat ang lahat ng imongkahi niya na ipagpaliban ang kanilang duel sa ibang araw dahil dumidilim na. Medyo masama ang kanyang rason dahil sinabi niyang mahirap makita ang mga mukhang nababasag sa gabi. Nagtataka siya kung sang-ayon ba si Reverse sa kanya, ngunit itinuro ni Sakura na ang mukha niya ang mababasag. Napansin ni Choji na may alitan ang dalawang ito, kaya iminungkahi niya na makiisa ang lahat at hindi niya inirerekomenda ang isang malawakang labanan, ngunit sa halip ay gusto niyang magkaroon ng maraming one-on-one na laban. Sumang-ayon si Togami, kaya napagdesisyonan na si Yumiya ay haharapin si Choji at si Sakura ay makipaglaban kay Togami. Si Karo ay haharap sa blondeng lalaki at si So ay haharap sa tahimik na lalaki. Sa tingin ni Yumiya, sapat na ang duelo nila ni Choji kaso sumang-ayon ang iba pang lalaki na lumaban at sabik ang tatlo sa kanila, kaya hindi makapaniwala si Heregi na ganito ka-eager ang mga bagong bata ngayong taon. Biglang may humiling na miyembro ng Lionhead na payagan siyang lumaban. Pinili niya si Heregi bilang kalaban at nagulat si Heregi dahil kilala niya ang lalaking nagngangalang Sako at ang karaniwang kalmado na si Heregi ay nagalit, at humingi siya ng paumanhin kay Yumiya dahil napagpasyahan niyang sumali sa labanan. Napagdesisyonan na ihaharap nila ang kani-kanilang mga koponan at kinabukasan, nagpanik si Neri kaso sinabihan siya ni Sakura na kumalma at itinuro ni Neri na kasalanan niya ang lahat, pinayuhan siya ni Tachibana na kumain ng kahit ano dahil ang pag-aalala ay walang mababago. Ngunit hindi mapakali si Neri. Natatakot siya sa mangyayari kung matalo si Yumiya,
At nagalit si Kiaro sa posibilidad na maaaring sakupin ng Lion's Head ang Frieren at maaaring tuluyan itong mawala. Muling iginiit ni Tachibana na walang mababago sa pag-aalala at pinaalalahanan niya si Neri na hindi naman mahina ang kanilang grupo. Gusto sanang umalis ni Sakura matapos kumain, kaso tinuro ni Neri na hindi niya kinain ang kanyang gulay at higit pang mahalaga, wala pa sina Yumiya at Hiragi at sila ay na-late dahil kinailangan nilang mapakalma ang lahat na handa ng makipagdigma. Nagtataka si Sakura kung bakit sa cafe na ito sila nagkita, at ipinaliwanag ni So na tradisyon na ng band na pumunta rito bago ang isang laban at pagdating ni Yumiya, binigyan niya ng papuri si Tachibana at ipinakita pa ang kanyang mga halaman. Itinuro ni So na close talaga si Yumiya kay Tachibana at nagtaka si Sakura kung kasintahan ba niya ito, ngunit tinawag siyang tanga ng lahat at nilinaw ni Yumiya na kapatid niya ito, ngunit pinaliwanag ni Tachibana na hindi rin iyon ang kaso. Lumalabas na pareho lang silang lumaki sa iisang sitwasyon at kusang tinawag lang siya ni Yumiya na kanyang kapatid, nakahinga ng maluwag si Tachibana nang hindi masyadong inisip ni Sakura ito, ngunit nagulat siya nang malaman niyang 16 lang si Tachibana na kaedad niya. Akala niya ay nasa 20s na ito dahil sa pagiging mature nito, napansin ni Kiaro na hindi nagugustuhan ni Yumiya ang usapang ito kaya tinapos niya ito at pagkatapos, tinatakot ni Yumiya si Sakura sa pagsang-ayon lamang na sobrang mature nga ni Tachibana. Ipinaliwanag ni Hiragi na protektado ni Yumiya si Tachibana ng sobra at magiging malala ang mangyayari kung malalaman niyang may problema ito, hindi kumakain si Hiragi kaya't ipinaliwanag niya na iniisip niya ang Lion's Head. Nagtataka si Sakura kung iba ba sila noon kaya't ipinaliwanag ni Hiragi na naniniwala sila sa lakas lamang at dati. Ang inaalala lang nila ay ang malalakas na mandirigma at palaging marami sa kanila ang mainit ang ulo, ngunit hindi nila hinabol ang isang estudyante. May malaking sagupaan dati sa pagitan ng Frieren at ng Lion's Head na kakaibang nakalulugod para kay Hiragi dahil mula nang hawakan ni Choji ang pamumuno, kumalat ang masasamang chismis at napansin niya na si Choji ay naghahanap ng away kahit saan. Dati sina Choji at Togami ay simbolo ng lakas na malalim ang malasakit sa kanilang koponan, kaya ikinalulungkot ni Hiragi kung paano nagbago ang mga ito at hinala ni Yumiya na may kinalaman ang isang nagngangalang Tomiyama sa pangyayaring ito. Ipinaliwanag ni Yumiya na malalaman nila ang higit pa kaso itinuro ni Sakura na maglalaban sila kinabukasan, hindi niya inaasahang maraming pag-uusap kaso ipinaliwanag ni Yumiya na ang mga laban ay mga pag-uusap din at ang mga suntok ay isang wika na minsan ay mas epektibo kaysa sa mga salita, bagaman maaaring totoo lamang ito para sa mga katulad nila. Natapos ang gabi, at nagpasalamat si Sasaki sa lahat sa pagligtas sa kanya at umaasa siyang mananalo sila sa laban at tinanggap ng lahat ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit itinuro ni Sakura na hindi siya lumalaban para dito. Tinawag siyang tanga ni Tachibana at sinabihan siyang magsabi ng isang astig na bagay at naalala niya ito bilang eksaktong sinabi ni Yumiya, kaya sinabi niya rin ito at kinabukasan ay dumating ang mga lalaki ng band sa tunnel at pumasok sa teritoryo ng Lion's Head. Iniisip ni Sakura na ito ang unang pagkakataon na lumaban siya para sa iba at hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya matatalo kailanman at tinanggap sila ni Choji sa kanyang teritoryo at idineklara ni Numiya na handa na sila at masiglang pinangunahan sila ni Choji sa isang lugar habang sumusunod ang mga lalaki ng Bothen at sa daan, napansin ni Sakura na puno ng mga bar ang buong lugar. Ipinaliwanag ni Neri na kilala ito sa pagiging masaya sa gabi ngunit delikado rin. Nagtataka si Sakura kung ano ang ginagawa ni Neri doon at binanggit na hindi naman siya kasali sa isang laban ng isa-isa. Sinabi ni Neri na naroon siya dahil miyembro siya ng BIN at kahit hindi niya kayang protektahan ang iba tulad ng ginagawa nila, gusto niyang matutong protektahan ang kanyang sarili. Humiling si Neri na payagan siyang matuto sa pamamagitan ng panunood at medyo naiinis na sinabi ni Sakura na gawin na lang ni Neri ang gusto niya. Ngunit napansin ni So na tila natutuwa si Sakura sa nangyari at nainis si Hiragi dito at nais niyang ipakita man lang nila na kinakabahan sila sa laban. Pinaalalahanan sila ni Yumiya na mag-relax at binanggit na mukhang maaasahan ang mga bagong estudyante. Pinangunahan sila ni Choi sa mas malalim na bahagi ng lugar at formal na tinanggap sila ni Togami sa Orion, ang lihim na hideout ng Lion's Head. Sinangguni ni Neri ang kanyang maliit na libro ng impormasyon at ipinaliwanag sa iba, na ang hideout ng Lion's Head ay isang dating sinehan na tinatawag na Orion na nagsara na at ngayon, tinatawag nila itong na ang ibig sabihin ay hola.
Pumasok silang lahat sa sinehan kung saan naghiyawan ang mga miyembro ng Lion's Head dahil inanunsyo na papasok na ang mga mandirigma sa arena. Napakalakas at magulo ang karamihan kaya natakot si Neri at naintindihan niya ngayon ang palayaw dahil ito nga ay tunay na hideout ng mga mabangis na hayop. Nagtaka si Neri kung makakabalik pa sila sa kanilang tahanan o kung makakabalik pa silang nabubuhay. Napansin ito ni Sakura at pinaalalahanan si Neri na naroon siya para mag-aral at inutusan niya si Neri na ituon ang kanyang mga mata sa unahan at eksaktong ginawa iyon. Inanunsyo ni Choji na oras na para magsimula at binigyang diin ni Yumiya na talagang ginawa niyang isang palabas ang buong pangyayari. Sinabi ni Yumiya sa kanyang mga kasama na bagamat naging malaking pangyayari ito at ang tanging laban na talagang mahalaga ay ang pagtutunggali nila ni Choi at di mahalaga ang kanilang mga panalo o pagkatalo. Kaya dapat silang maging mahinahon kapag sila'y nasa entablado. Tumutol si Sakura sa pahayag na ito at idineklara na kahit hindi ito mabilang, hindi niya balak matalo at sumang-ayon ang iba at natuwa si Yumiya sa kung gaano sila ka-eager at gusto ni Choji na ang laban nila ni Yumiya ay mauna, ngunit hindi nila hahayaang ang kapitan ang magumpisa ng labanan. Gusto ng lalaking may blonde na buhok na siya ang maunang lumaban dahil napapansin niya na palaging tinitigan siya ni Kiaro na parang may masama na balak sa buong oras. Ayos lang ito sa lahat kaya't nagtungo sila sa entablado at pinaalalahanan ni Sakura si Kiaro na mayroon pa silang hindi natatapos na laban. Kaso kung matalo siya sa mga kawawa na mahina na tulad ng mga ito ay ayaw na niyang makipaglaban pa kay Kiaro kailanman. Tulad ng dati ay walang nasabi si Kiaro at dumiretso lang sa entablado at ang pangalan ng lalaking blonde ay Arima, kaya hinanap siya ni Neri sa kanyang maliit na libro at kilala si Arima bilang malakas na manuntok dahil nakabali na siya ng ilang tadyang sa isang suntok lamang. Sinabi ni So na huwag mag-alala dahil halos magkapareho lang naman sila ni Kiaro at nagulat sila nang sabihin ni Yumiya na hindi sila magkalebel sa entablado. Naiinis si Arima sa titig ni Kiaro at gumamit siya ng maruming tactics para ilihis ang pansin ni Kiaro sa pamamagitan ng pagpapanggap na may masama na nangyari kay Yumiya. Ginamit ni Arima ang kalamangan para makapagpabagsak ng suntok at tinawag niyang tanga si Kiaro dahil lumingon siya habang may laban. Nakita ni Sakura na walang dapat ipag-alala dahil pinupuno lang ni Kiaro ng galit ang kanyang sarili at tuluyan niyang dinurog si Arima. Tinawag niyang tanga si Arima at pinaalalahanan ito na maging mas magalang kapag binabanggit ang pangalan ni Yumiya. Tuluyang nawala ng malay si Arima ngunit nabigo lang si Sakura sa kung gaano ito naging mahina. Hindi makapaniwala ang mga tao sa Lion's Head na bumagsak siya ng ganon kabilis at nagtataka sila kung sino itong miyembro ng Bing na unang nakilala. Itinuro ni Neri na kailangan lang ni Kiaro ng isang suntok at nag-alala ang mga tao sa Lion's Head. Samantala natuwa lang si Choji sa kung gaano katibay si Kiaro at tumingin ang mga lalaki sa kanila, nakita nila kung gaano kapokus si Togami at ngayon ay gusto nang lumaban ni Choji kay Kiaro kaya kailangang paalalahanan siya ni Togami na maghintay para sa kanyang turno. Nagulat si Neri sa kanilang reaksyon at hindi lamang sila walang pakialam sa tao na natalo, pinupuri pa nila ang kalaban at lalong nakumbinsi si Neri na may mali talaga sa dalawang lalaking ito. Binanggit ni Yumiya na talagang matibay si Kiaro kaya hindi nakakagulat na hindi siya naapektuhan ng suntok sa mukha at nagulat pa rin si Neri dito, subalit hindi bilib si Sakura dahil sa nakalaban na niya si Kiaro dati. Natutuwa ang iba dahil ibig sabihin nito ay tinatanggap na ni Sakura ang lakas ni Kiaro, ngunit masyadong nahihiya si Sakura para aminin ito habang nagtatalo sila at tumingin si Yumiya sa mga leader ng Lion's Head. Nagtataka si Choi kung paano tatalunan ni Togami si Kiaro kung kinakailangan niyang harapin ito. Masusing pinapanood ni Yumiya si Togami na sobrang focus na hindi na niya sinasagot si Choji at ang kanyang kaseryosohan ay nagpapa-excite kay Choji para sa higit pang labanan, kaya inutusan niya ang ilan sa kanyang mga tauhan na linisin ang entablado at pagod na ang mga tauhan sa paghila kay Arima kaya nagdesisyon na lang silang itapon siya palabas ng entablado papunta sa lupa. Pinagtatawanan nila si Arima sa pagiging mahina at sinipa ang kanyang walang malay na katawan, na nagpapagulat kay Neri kung gaano sila kakilakilabot at nagulat pa si Neri nang sabihin ni Sakura sa dalawang lalaki na huwag nang magsalita sa paligid niya. Ayaw na niyang marinig pa silang pinag-uusapan kung paano sila kadeboto pagdating sa kapangyarihan at ikinahihiya niya ang marinig ang mga duwag na tulad nila na nagsasalita. Sumang-ayon si So at binanggit na ang mga batang tulad nila ay hindi talaga maiintindihan hanggat hindi sila natalo. Nagalit ang mga lalaki at nagtataka kung naghahanap ba sila ng away subalit ng seryosong sinabi ni Choji na umatras sila dahil hindi sila ang kalaban, nagbago ang galit nila sa takot.
Sabik na gustong lumaban ni Sakura sa susunod, ngunit idineklara ni So na turno niya na lumaban sa tahimik na bata at binanggit ni So na mukhang stressed talaga ang kanyang kalaban kaya dapat silang mag-ehersisyo muna. Ang pangalan ng bata ay Kuma at hinikayat siya ng mga lalaki ng Lion's Head habang naghahanda si So na lumaban. Ipinaliwanag niya na akala niya ay tanga si Sakura dahil gusto nitong makuha ang nangungunang pwesto. Nagalit si Sakura pero ipinaliwanag ni So na nagkamali siya at akala niya walang laman at walang kabuluhan ang mga salita ni Sakura, ngunit ngayon alam niya na mayroon itong laman. Iniisip ni So na kahanga-hanga ito at gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para makasabay kay Sakura. Hindi alam ni Sakura ang sasabihin sa mga ganitong sitwasyon kaya't sinabi na lang niya kay So na magmadali at pumunta na sa entablado. Naghanap si Neri ng impormasyon tungkol kay Kuma sa kanyang libro subalit mas interesado si Sakura sa pag-aaral tungkol kay So. Ipinaliwanag ni Neri na sikat si So sa pagiging malakas noong middle school at makikita ito ni Sakura sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kanya, ngunit wala ng iba pang impormasyon si Neri at ipinaliwanag din ni Hiragi na marami na siyang narinig tungkol kay So, ngunit wala rin siyang detalye. Ganito rin ang sinabi ni Yumi kaso napansin niya mula nang magkita sila na si So ay isang mabait na ginoo at sa entablado, lumalabas na galit si Kuma matapos makita si Arima na bumagsak at binanggit ni So na hindi ito katulad ng mga lalaki ng Lion's Head dahil tinatrato nila ng masama ang kanilang sariling mga miyembro. Ibinunyag ni Kuma na kilala niya si Arima sa buong buhay niya at palagi silang nagtutulungan. Tinukoy ni So na nagrereklamo lang si Kuma kapag siya ang biktima at iyon ay ugali ng isang hindi mapagpasensyang bata at tinuya ni So si Kuma sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya na parang siya ay isang maliit na bata, at naisip ni Sakura kung paano ang hitsura sa mukha ni So ay hindi hitsura ng isang ginoo. Ang pang-uuyam ni So ay nagtulak kay Kuma na umatake. Ngunit nagulat ang lahat ng madaling maiwasan ito ni So at pagkatapos ay pinanood ng lahat na patuloy na inuuyam ni So si Kuma habang inirerekomenda niyang subukan nilang kumilos na parang mga matatanda ngayon, at natakot si Kuma nang maunawaan niya kung paano siya nalampasan ni So nang napakabilis. Nagdesisyon siyang umatake ng mas mabilis, ngunit ito ay nagresulta lamang sa kanya na maitapon sa lupa at ang mga sumunod na pagtatangka ni Kuma na umatake ay nabigo at lalo siyang nainis nang patuloy siyang ininsulto ni So. Patuloy lang na pinaglalaroan ni So ang kanyang kalaban at namangha si Neri dahil pinapalabas ni So na parang si Kuma lang ang bumabagsak sa sarili niyang mga paa. Nainis ang audience kay Kuma at sinabi nila sa kanya na tigilan na niya ang paglalaro sa sarili niya. Nag-isip si Kuma kung paano walang ideya ang mga tao kung ano ang pakiramdam na madaling ma-counter ang lahat ng iyong sinubukan at hiniling niyang subukan nilang labanan si So. Napagtanto ni Yumi na si So ay hindi pangkaraniwang ginoo at binanggit ni Sakura na wala itong kahit kaunti na kabaitan at sa katunayan, siya ay medyo walang awa habang pinahihirapan niya ang isang mas mababang kalaban at ginagawang nakakatawa ito. Nasira si Kuma habang ipinapakita ni So kung gaano kalaki ang agwat sa kanilang kasanayan, ito ay nagpapaisip kay Sakura na gusto niyang wakasan ang kanyang sarili kung siya ay si Kuma. Ngunit syempre hindi siya magtatapos sa ganoong paraan at nagulat si Hiragi na gusto ni So na patunayan ang isang punto sa laban na ito at inakala ni Numiya na dahil ito sa impluwensya ng iba. Napagtanto rin ito ni Neri at iniisip niya kung paano gustong makasabay ni So kay Sakura. Ang pagkakakita kay So na lumalaban ay nakakuha ng pansin ni Sakura kaya nagtataka siya kung paano niya mapapaseryoso si So sa isang spar sa kanya. Nagpatuloy ang laban. Ngunit lalong naging malinaw na pinaglalaroan lang ni So si Kuma at halos hindi na kailangang gumalaw ni So para iwasan lahat ng kanyang mga atake at habang bumagsak muli si Kuma, napansin niyang lumayo na sa kanya ang suporta ng madla at lalo siyang natakot nang makita niyang nakatulog si Choji habang pinapanood ang kanyang laban. Mas masaklap pa, halatang hindi na-impress si Togami at naalala niya ang nangyari sa mahinang nilalang sa ilalim ng tulay at nagsimulang magpanik si Kuma at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Nakita ito ni So nang mas malinaw kaysa kanino man at ipinaliwanag niyang sa wakas ay nagsisimulang maunawaan ni Kuma ang sagot sa kung ano ang kinakailangan para maging matured. Nawalan ng kontrol si Kuma kaya sinugod niya si So, ngunit pinigilan siya ni So sa kanyang mga paa at nagulat si Kuma nang ibunyag ni So na alam na niya ang nangyayari sa kanyang isipan. Inakala ni So na iniisip ni Kuma na ang tao na dati niyang kinukutya ay ito pala ang magiging sagot sa kung ano ang kailangan niya para maging matured. Bagaman lubos na natatakot, mahinahon na tinukoy ni So na maaari na siyang lumipat sa susunod na hakbang,
walang awang ipinagpatuloy ni So ang kanyang aralin habang ipinaliwanag na kailangan ni Kuma ng isa pang bagay para maging realidad ang kanyang imahinasyon. Habang naghahanda si So para sa isang atake, nagmakaawa si Kuma na itigil ito at biglang hiningi ni Togami na itigil ang laban at hindi maintindihan ni Kuma kung bakit, kaya sinabi lang sa kanya ni Togami na sapat na ang kahihiyan na idinulot niya. Itinama ni Togami ang kanyang sarili, at para hindi na maaaring magdulot pa ng kahihiyan si Kuma sa kanila ay tinanggal siya at di na siya bahagi ng Lion's Head. Ito ang pinakamalalang bangungot ni Kuma at naging realidad ang kanyang imahinasyon. Ang huling aralin ni So pagdating sa pagiging matured ay nangangahulugan na magbigay ng concern at para magawa ito ay kailangan ng isang tao ng imahinasyon at karanasan. Masaya si So para kay Kuma dahil kahit papaano ay may natutunan siya. Ang mga manonood ng Lion's Head ay nagulat sa mga pagpapahiya na kanilang napanood, at lalo na sa katotohanang si So ay isang first year lamang sa Frieren kaya't nagsimula silang makarealize na hindi nila kaya na makipaglaro sa mga taga-Frieren. Marahil ay maaari nilang batiin si Su sa kanyang napakalaking tagumpay habang pinupuri siya sa kanyang lakas, ngunit hindi naman talaga iniisip ni Su na siya ay kahanga-hanga at sa kabilang banda, sobrang natuwa si Yumiya dahil hindi pa niya nakikita ang isang taong may abilidad tulad ni Su. Nagtatanong siya kung ito ba ay isang kung fu o iba pang uri ng sining ng pakikipaglaban. Ngunit hindi talaga masagot ni Su ang tanong na iyon dahil hindi niya alam at ang kanyang tagapagturo ay nagturo sa kanya ng sarili niyang paraan ng pakikipaglaban, kaya medyo halo-halo ang mga ito. Sa kabila ng lahat ng mga sining ng pakikipaglaban ay binanggit ni Hiragi kung gaano kahanga ang pagkilos ni Su sa emosyonal na paraan, medyo nahihiya siya na napunta siya sa puntong iyon na napapahiya si Kuma subalit sinasabi niya na ginawa niya iyon dahil kay Sakura. Si Sakura naman ay ayaw na mabigyan ng sisi sa mga aksyon ni Su, ngunit nagbabala siya kay Su na dapat niyang seryosohin ang laban kapag sila ay magharap na at medyo paulit-ulit na nadidinig niya na ang iniisip ni Sakura ay ang makipaglaban sa lahat ng tao, ngunit hindi talaga gustong makipaglaban ni Su sa kanya dahil sa tingin niya ay magiging abala lamang si Sakura sa tunay na laban. Sa pagkakarinig nito, nagalit si Sakura at halos sumugod kay So kaya't kailangan pang gamitin ni Neri ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan siya, at si Yumiya ay tuwang-tuwa na magkakasundo ang lahat kahit na ito ay hindi talaga magkakasundo. Sa kasalukuyan, napansin nila si Kuma na kasalukuyang hinihila ang katawan ng kanyang pinakamatalik na kaibigan sa sahig at tila isang lubos na sugatan na tao, at nang nagmulat ng mata si Akima ay tumingin siya kay Kuma na tila malapit ng mabaliw. Lumapit siya sa kanya at nagtanong kung natalo rin siya sa laban at ang tanging salita na kayang sabihin ni Kuma ay wala na finish na, dahil ngayon na natalo na silang dalawa sa harap ng lahat ng miyembro ng Lion's Head, sila ay magiging mga punching bag na lamang para sa iba mula ngayon. Si Tomiyama ay masigasig pa rin at nais na makipaglaban kay Su, ngunit gusto ni Togami na sundin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga laban, tinanong niya kung sino ang gustong sumunod para sa kanilang laban. Iniisip ni Sakura na ito na ang pagkakataon niya upang magpakitang gilas, ngunit habang siya ay tumatayo at humaharap kay Tegami upang sila ay magtungo sa entablado, may ibang taong tumayo at tuwid na tinuro si Hiragi dahil gusto niyang harapin ito sa susunod. Si Hiragi ay mayroon pa ring hindi pa natatapos na alitan na gusto niyang tapusin, kaya humihingi siya ng paumanhin kay Sakura dahil kailangan niyang sumunod na sa susunod na laban at di pumapayag si Sakura dahil pareho na ang mga first year na iba ay nabigyan na ng pagkakataon na makipaglaban, kaya walang dahilan na ang kanyang pagkakataon ay maskip. Binanggit ni Hiragi na dapat na si Sakura ang makipaglaban kay Togami, ngunit hindi pa ito handa para sa laban kaya kailangan pang maghintay si Sakura ng kaunting oras at dahil si Tegami ang pangalawang pinuno sa Lion's Head, karaniwan ay tungkulin ni Hiragi na harapin ito kaso hindi ibig sabihin na wala siyang tiwala na mananalo si Sakura. Ang mga salitang ito ay agad na pumapawi sa galit ni Sakura kay Hiragi, ngunit nagagalit pa rin siya sa ibang lalaki na sumisingit at tinawag si Hiragi at iniisip niya na baka kilala ng lalaki si Hiragi, ngunit hindi nila alam kung bakit sila nagkakaroon ng alitan dahil hindi masyadong nagkukwento si Hiragi tungkol sa kanyang sarili. Samantala habang si Sako ay papalapit sa entablado at nagpapahayag ng swerte sa kanyang laban si Tomiyama, ngunit medyo may pagkamayabang si Tegami at nagtatanong kung may nangyari ba sa kanila ni Hiragi dahil karaniwan ay hindi sumasali si Sako sa mga laban ng kusa. Ngunit hindi pinansin ni Sako si Tegami at patuloy na naglakad at nang sila ay nakatayo ng harap-harapan,
sinimulan ni Hiragi ang isang pag-uusap sa pamamagitan ng pagsabi na lumaki si Sako mula noong huling nagkita sila, ngunit nakakalungkot na nasa Lion's Head na siya ngayon dahil hindi na maiiwasan ang laban na ito. Nananatiling tahimik si Sako sa buong laban at naiinip na si Tomiyama sa lahat ng mga pag-uusap kaya't sinisigawan na sila na magsimula na sa paglaban dahil nasa harap na sila. Itinaas ni Hiragi ang kanyang mga kamay at agad na sumalakay si Sako ng mga suntok at sipa, ngunit kayang-kaya ni Hiragi na maayos na harangan ang mga ito. Patuloy na nagpapakalat ng presyon si Sako sa kanyang mga atake, ngunit sa dulo ng kanyang kombinasyon ay walang pinsala na naidulot kay Hiragi at humiwalay sandali si Sako at sinabihan si Hiragi na hindi niya dapat ito hamakin tulad ng dati, dahil ang Sako na dati niyang kilala ay wala na at isang patunay ang laban na ito. Sumalakay muli siya gamit ang isang frontal kick at sinagot din ni Hiragi, ngunit wala sa kanila ang nagtamo ng malaking tagumpay sa laban dahil hindi pa sila nakakapagbigay ng tagumpay na pagtama. Sa gitna ng isang sipa ay hinawakan ni Sako ang sariling binti at binabago ang direksyon ng sipa na halos hindi naabot ang mukha ni Hiragi at talagang na-impress siya dito. Nag-aalala si Neri dahil si Hiragi ay nasa depensibo at ang Lion's Head ay talagang umaasa na si Sako ay magwawagi laban kay Hiragi. Kahit si Tegami ay namangha sa galing ng pakikipaglaban ni Sako, ngunit hindi ito nakakaiba dahil personal niyang itinalaga si Sako bilang isa sa kanyang 5 daliri. Kailangan niyang aminin na bagaman hindi niya nauunawaan si Sako bilang isang tao, siya ang pinakamaraming laban sa lahat dito at halos malunod na siya noong una siyang sumali sa Lion's Head at sa pagbabalik sa entablado. Patuloy na iwasan ni Sako ang mga atake ni Hiragi subalit ginagamit niya ang oras upang tawagin si Hiragi dahil wala itong anumang estilo sa kanyang paraan ng pagsalakay at umaasa lamang sa malalakas na atake. Ayon kay Sako, hindi nagbago si Hiragi sa kahit na anong paraan kaso nakikita niya na nagbago ng malaki si Sako lalo na sa kung gaano na siya ka-confident sa pagsasalita niya. Ngayon na naalala niya na si Sako ay hindi kailanman nagsalita ng salita noong oras na tinuruan siya ni So kung paano makipaglaban. Ngunit ang pagbanggit ni Hiragi tungkol sa nakaraan ay nagpapagalit kay Sako at ginawa niyang sumalakay muli kay Hiragi, kaso ngayon ay mas mabilis na siya kaya natagpuan niya ang sarili na nakatama ito at sinuntok ito sa mukha. Nabigla ang lahat nang makita nila na madaling na knockout si Hiragi at si Sako ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang katawan at nagtataka kung kailan naging mahina si Hiragi. Sinisisi niya ang kahinaan nito sa pakikipagkaibigan niya sa mga katulad nila sa Frieren at nagagalit si Sako, ngunit hindi sa kanya kundi sa Hiragi dahil pinabayaan niya ang sarili na madaling matalo. Natutuwa si Su sa kabuuan ng pangyayari. Lalo na dahil si Sakura ay unti-unti nang nag-aalala para sa kanyang mga kaibigan at nahihiya si Sakura sa pagsusuri ni Su at sinasabi niya na nagagalit lang siya dahil pinagtatawanan sila ni Sako, subalit biglang nagsalita si Yumiya at sinasabing kailangan nilang lahat na kumalma dahil hindi pa ito natatapos. Kanyang binanggit si So at ipinapaalala sa kanya na si Hiragi ay isa sa 4 na leader ng Frieren at partikular na siya ang kanilang Tommen. Kaya tinatanong kung alam ba ni So kung ano ang ibig sabihin ng iba pang Tommen. Hindi naiintindihan ni Sako ang point ng napakabobo na tanong na iyon, ngunit nang mahawakan ang kanyang balikat ay nagulat siya na si Hiragi ay nakakatayo na at aktibo pa rin, hindi pa siya nakasuntok ng ganoon kahit matagal na panahon kaya't kung talagang naramdaman niya ito, alam niyang siguro ito'y nagpahiwatig na siya'y napakaluma na. Kinikilala niya na si Sako ay lubos na lumakas mula noong huling nakita niya ito at tila ito'y isang bagong tao, ngunit bilang ang Tom ng Frieren ay kailangan niyang magpakitang gilas ng kaunti kaya kumuha siya ng gamot sa tiyan at handa na para sa ikalawang yugto. Nagkaroon tayo ng flashback sa mga araw ng middle school ni Hiragi at Sako at si Sako ay nasa sulok na tinutukan ng mga bully at sa panahong iyon, siya'y tahimik lang at nag-aaral ng mabuti ngunit ang mga bully na ito ay mataas ang antas ng pagsusumpa, kaya hindi sila papayag na payagan siyang magtagumpay ng tahimik. Lahat sila ay nagbubugbugan, ngunit biglang nagpakita si Hiragi upang iligtas sila at sa kasalukuyang laban, naging isang malupit na sagupaan ang nangyari na kung saan parehong panig ay nagbibigay at tumatanggap ng mga suntok, at ang mga tao ay nagulat sa nakikita nila at kahit si Sakura ay hindi makapaniwala sa lakas ni Hiragi. Sinabi ni So kay Sakura na dapat malakas si Hiragi upang makuha ang pwesto bilang isa sa mga leader ng Frieren at halos lahat sa bayan ay alam na napakalakas niya, ngunit kahit na malakas siya simula pa lang, sigurado si So na nagdagdag pa siya ng puwersa dahil kay Sakura. Patuloy ang laban at bagaman tila magkakapantay pa rin ang mga bagay,
Ngayon ay may kahawig na hawak si Hiragi at natapos niya ang laban sa pamamagitan ng pagtadyak sa mata ni Sako. Hindi maunawaan ni Sako kung bakit ito ay patuloy na malakas kumpara sa kanya matapos ang lahat ng pagsasanay na pinagdaanan niya upang mapabuti ang sarili niya, lalo na't nakatira siya ng maginhawang buhay kasama ang kanyang mga kaibigan. Mayroon tayong isa pang flashback sa mga araw ng middle school ni Sako pagkatapos natapusin ni Hiragi ang pagsasapak sa mga bully. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nagpursigi si Hiragi na tulungan siya at sinabi nito na hindi niya kailangan ng masyadong dahilan upang tulungan ang isang taong sinasamantala, ngunit sinabi niya kay Sako na kailangan niyang matutuhan na ipagtanggol ang sarili dahil iyon ang tanging paraan para harapin ang mga bully tulad nila. Nag-aalok siya ng kamay upang matulungan siyang tumayo, ngunit doon niya hinawakan ang manggas ni Hiragi at lumalapit sa kanya na nakikiusap na turuan siyang lumaban. Pumayag siya at mula noon ay nag-training si Sako kasama niya at nagkaroon siya ng malaking respeto sa kanya kahit na hindi talaga niya sinubukan na maging isa. Mukhang nagkakaroon lamang ng kaguluhan ang mga tao sa paligid niya dahil sa kanyang lakas at si Sako ay isa sa mga tao na proud na sumunod sa kanya, ngunit sa araw na graduate na si Hiragi mula sa middle school ay tinitigan siya ni Sako dahil napunta siya sa foreign at sigurado siya na siya ay tatayo sa ibabaw ng lahat. Ngunit ang sobrang pagtingin niya ay masyadong mabigat para kay Hiragi, kaya sinasabi niya kay Sako na huwag na siyang sumunod sa kanya at alam na niya na kapag nakarating siya sa Firen, siya ay mapapasailalim kay Yumi kaya't hindi niya matugunan ang mga inaasahan ni Sako sa kanya. Gusto niya na si Sako ay makahanap ng tunay na layunin para sa kanyang sarili sa halip na maging isang tagahanga niya, hindi maunawaan ni Sako kung ano ang nangyari sa kanyang iniidolo na biglang iniwan siya. Kaya naglibot siya at inilabas ang kanyang pagka-frustrate sa pamamagitan ng pagbugbog sa isang lokal na gang ng mag-isa. Habang siya ay nakatayo doon sa gitna ng mga bangkay, nilapitan siya ni Togami at Tomiyama na naimpress sa kanyang kahusayan kaya inaalok siya ng pwesto sa kanilang koponan. Tinanong ni Sako kung may malalakas na tao sa kanilang koponan at sinabi ni Togami na oo. Dahil ang kanilang motto ay ang lakas ang pinaka-importante kaya mas mataas ang pwesto na maabot mo kapag mas malakas ka. Gayunpaman, hindi gaanong interesado si Sako sa mga hierarkiya at gusto lang niya na makipaglaban sa malalakas na tao upang siya ay lalong maging malakas at magsisi sa kanya si Hiragi sa pag-iwan sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit tumatanggi siyang matalo sa kanya sa laban na ito at hindi tulad ni Kaji na naglaan ng panahon sa pagkakaibigan kundi sa pagpapabuti sa sarili upang maging mas malakas kaysa kay Hiragi. Tumatakbo siya papalapit at sinusubukan siyang atakihin si Hiragi mula sa ibaba kaya sinasagot niya ito ng suntok, ngunit naloko siya ni Sako na gumawa ng backflip sa ibabaw niya at handa na siyang sumuntok, ngunit siya ay sinampal ng botes sa mukha dahil hindi nahulog si Hiragi sa kanyang panlilinlang. Ang mga paa ni Sako ay nangalay matapos ang sipa na iyon, ngunit hindi pa rin niya pinapayagan ang sarili na matalo sa isang tao na hindi kontento na nasa tuktok at sinubukan niyang itapon ang isa pang suntok, ngunit sa pagkakataong ito'y sinunggaban lamang ito ni Hiragi at humingi siya ng paumanhin kay Sako dahil hindi niya kayang matugunan ang kanyang mga inaasahan. Agad pagkatapos, nagbigay siya ng suntok na napakalakas na nagdulot kay Sako ng malalim na paghahanap ng kanyang sarili tungkol sa kung bakit siya nagalit ng ganoon. Alam niya na nag-aalala si Hiragi para sa kanya nang sinabi nitong hanapin niya ang bagong layunin para sa kanyang sarili, ngunit siya ay nagiging makasarili lamang. Ayaw niyang marinig na sabihan siya ni Hiragi na hindi na siya dapat sumunod sa kanya dahil ang gusto lamang niya ay manatiling kasama niya ito sa lahat ng oras. Hindi niya pinapansin kung hindi siya ang nasa tuktok o kung anuman dahil ang tanging gusto niya ay makasama ito at hilingin sa kanya na sumunod. Si Sako ay bumagsak sa sahig kaya si Hiragi ang malinaw na nagwagi sa laban at lahat ay nasa pagkabigla pa rin mula sa palabas na kanilang napanood, bagaman si Togami ay agad na tumayo at tumawag ng tulong sa mga taong dadalhin ang katawan ni Sako palayo sa entablado dahil siya'y natalo. Ngunit pagkatapos makita kung gaano kagaling lumaban ni Sako ay mayroon silang sobrang respeto sa kanya upang gawin ang isang ganoong hindi magalang na bagay. Upang tulungan ang kanyang kaibigan, nag-aalok si Hiragi na buhatin si Sako palayo sa entablado at inilalagay ito sa kanyang balikat at dahan-dahan na ibinaba sa sahig. Sa kagalakan ay nagpasalamat si Togami kay Hiragi sa tulong nito subalit binanggit niya na hindi kailangan masyadong magpakabait sa katawan ng isang bigo at dahil sa pagkatalo ni Sako, babawiin niya ang jacket ng Lion's Head. Ngunit hinawakan ni Hiragi ang kanyang kamay upang pigilan ito at sinabing marahil ay dapat niyang hintayin ang laban niya bago siya manghusga sa mga taong natatalo,
Dahil hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari at bago umalis si Hiragi ay nagbigay siya ng payo kay Tegami na ang pagpapatakbo ng kanyang koponan sa paraang ginagawa niya ngayon ay hindi makakatulong sa pagpapalakas nila. Bumalik siya sa kanyang upuan at binati siya ni Yumiya sa kanyang tagumpay, ngunit nagulat si Neri na hindi nagtatanong tungkol kay Sako at kung ano ang kwento sa pagitan nila at alam ni Yumiya na marahil ay hindi gustong pag-usapan ito ni Hiragi kaya hindi niya ito tinanong. Maari niyang sabihin ang buong kwento kapag siya ay handang magsalita tungkol dito, ngunit sa ngayon ay dapat nilang mag-focus sa panonood sa susunod na laban. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.